when they see my face, and a voice keeps saying, this is where I'm meant to be. Like a shooting star, I will go the distance. I don't care how far. I can go the distance till I find my hero's welcome waiting in your Marami pong salamat sa inyong pagdating. Tayo na. Nasa loob po siya. Pagdating Kuro. Ang husay mo na. Guro, dali mo ang mga anak ko at umalis muna kayo sa lugar na ito. Umupa ako ng ilang tao upang tulungan akong pantayan ng prinsipe. Kapag umalis kami, wala na rito magbabantay. Ayokong kayo lang ang maiiwan. Doon muna kayo sa isang bahay ko para hindi kayo mapahamak. Opo, aalis kami agad. Ngayon po ba, wala pang sagot ang Koguryo sa pinadala niyong sulat? Hindi ko na sila inaasahang tutulong. Dahil pag nagkagulo dito sa atin, mas makakabuti pa yun sa Koguryo. Siguro darating na lang sila kapag natapos na ang gulong ito. Pero sana may dumating pa rin tulong. Tiye, Ninchi Ho Chu? Yung tinuro ng yung guro ang gamitin mong salita. Ama, saan pong punta ninyo? Magaling, anak. May kailangan lang akong puntahan sandali. Kaya susunod ka palagi sa yung guro, ha? Guro, kung sakaling may mangyari sa akin sa palasyo... Huwag kayong mag-alala sa mga anak nyo. Ako pong bahala sa kanila. Ano, gusto mo bang mamasyal tayo sandali sa labas? O dali, magpalit ka na ng damit. Apo. Sino kayo? Anong kailangan niyo? Hindi namin kayo kilala. Teka, sandali. Ito ba talaga yung bahay? Ito nga po, pinuno. Sa Koguryo sila lahat ng galing. Sa Koguryo? Imposible. Posible na. Dahil nakikita mo na kami. Ang may-ari nitong tahanan, nagpadala ng sulat sa Koguryo, di ba? Mauna na kayo dun sa kabilang bahay. Pagkatid ko ng balita, susunod ako. Apa. Mga taga-Koguryo kayo? Naparito kami sa utos ng hari. Maupo kayo. Kung ganun ang mensaheng pinadala ko, natanggap pala ng hari ng Koguryo.
Nasabi ba niyang magpapadala siya ng mga kawal? Hindi siya makakapagpadala. Hindi bale. Naintindihan ko. Mahirap nga namang magpadala ng kawal sa ibang bayan. Kaya lang, hawak ng inyong hari ang mga mandirigmang upahan. Nakilala sa husay at tapang. Sana pinadala sila rito para tumulong. Sinong nagsabi sa'yo nun? Ha? Yung tungkol sa mga mandirigmang upahan, kanino nyo nalaman? Yung guro namin. Taga-Kogoryo siya, nagtuturo sa aking mga anak. Yung guro, maaari ko ba siyang makilala? Umalis sila, kasama ang mga anak ko. Si Moyong Wei po, nagsama ng mga sundalo para sa lakayin ng palasyo ng prinsipe. Mga 100 ang bilang ng mga sundalong papunta sa palasyo. Sasalakay? Paano po yan? Kahit may araw pa, sasalakayin na nila ang palasyo? Asan ang hari? Anong ginagawa niya? Wala po. Walang balita sa kanya. Ibig sabihin, hindi talaga siya makikialam. Kailangan namin iligtas ang prinsipe. Si Moyong Wei ang ikalawang anak ng aming hari. Nais niyang patayin ang prinsipe. Pero hinahayaan lang yun ng hari dahil gusto niya makita kung sinong mas malakas sa kanyang mga anak. Paano, prinsipe? Maaari niyo ba kaming tulungan? Kailangan natin siya iligtas dahil ako ang kanyang punong bantay. Huwag kayong mag-alala. Naparito talaga kami para tulungan kayo. May natipo na akong 50 tao para tumulong sa akin. Hindi sila biyasang lumaban. Hindi ko alam kung makakatulong sila. Kayo? Ilan kayo? May iba pa kayong kasama? Wala na, kaming 4 lang. May mga sundalo ba si Moyong Wei? Magaling kaya sila? Sabi mo pinadala kayo rito ng hari ng Kogoryo. Kami nga yun. 4 lang kami. Shooting star, I will go the distance. 20,000 ang unang daluyong naaharapin. Papunta rito sa ambulansa. Ngayong Lunes ng gabi. Prinsipe, ganun ba? Nadaanan namin ang palasyo ng prinsipe. Hindi pala ganong malaki. Kahit 100 sundalo, madaling mapapasok yon. Napansin din namin iilan lang ang bantay. Madaling pabagsakin ang tarangkahan. Walang mga sundalo ang prinsipe. Ayaw ng hari. Ayaw siyang pahintulutan ng haring magkaroon. Hindi ko alam kung bakit. Ang totoo niyan, ayoko talaga makaharap sa laban ng 100 kawal. Palihim kami papasok para iligtas ang prinsipe. Kaya lang, hindi ko kilala ang prinsipe ninyo. Hindi rin niya kilala kung sino ako. Samahan mo kami. Kaya natin yan.